Habang bumababa ang araw, unti-unting nilululon ng dilim ang kabundukan ng Alfonso Castañeda at sa bawat tahanang walang kuryente, nagsisimula ang pagkikibaka sa gabi. Ang Alfonso Castañeda ay isa sa mga pinakamalayong bayan sa Nueva Vizcaya. Nakatago sa likod ng bundok. Mahirap marating, madalas nakakaligtaan. Sa mga liblib na lugar, ang bawat hapunan, aralin at pangarap ay isinasabuhay ng tanging liwanag ng isang kandila. Tahimik, marupok, ngunit puno ng pag-asa. Para sa ilang, saglit lang itong paghihirap. Ngunit para sa mga taga rito, ito ang araw-araw nilang kwento. Si Colleen, 11 taong gulang na mag-aaral ng Alfonso Castañeda National High School. Tahimik, masipag at puno ng pangarap. Isa lamang siya sa mga batang nangangarap, ngunit hindi ng marangyang buhay, kundi ng isang simpleng bagay, ang magkaroon ng ilaw sa kanilang tahanan. Sa murang edad, alam na ni Colleen ang bigat ng dilim. Dati, ang ginagamit ko lang po sa aking pag-aaral ay flashlight at kandila. Minsan po, pag kami ay nauubusan, hindi ko na po natatapos ang aking aralin. Paano kahirap sa iyo ang mag-aral na walang sariling ilaw? Mahirap po dahil hindi ko po makita yung isusulat ko at hindi ko po maunawaan kung ano po ba yung tanong dahil madilim nga po at walang ilaw. Si Angie, ang ina ni Colleen, 30 taon nang umaasa sa kandila. Sa bawat sindi, may kaakibat na kaba at pangamba. Ang dilim na kinasanayan na nila ay hindi lang kakulangan ng kuryente. Ito ay simbolo ng isang pangarap na isang araw ay magkakaroon din ng liwanag sa kanilang tahanan. Medyo naligat mo't ma'am. Kumbaga, halimbawa naman, siyempre, nag-adal lagi na anak ko, masapo nga, nasapad nga agkwa, di assignment da. Tapos kumbaga naman kami mo ton, masapal nga nasapa, tapos na di silaw, nga mas usar mi, matipid mi. Ano ang mga gamit ninyo, lalo na yung mga bata sa pag-aaral nila? Sometimes ma'am, kandila, adati, nawanti kandila, ada nga di, naga na di, ikabkabil nga, tiburoong ako nami, dito usaran mi, tapos ispat. Si Mang Noel, matagal nang nagretira sa kanyang trabaho. Ngayon, ang kanyang panahon ay ginugugol sa isang munting paraiso na unti-unti niyang binubuo. Sa bawat pako na kanyang pinupukpok, sa bawat kawayan na kanyang pinapakinis, dama ang pagsusumikap ng isang taong sanay sa pawis at tiyaga. Dati ang ilaw namin dito ay yung sahing na pang-ilaw namin. Di napalabas talaga sir kita narigat nga talaga ta. No, dati aramidam no kuna mga masapa ka nga agluto, masapa ka nga bumangon nga kwakat awan nga itisilaw. Yun lang ang libangan ko mula nung wala na akong trabaho. Ito lang ang libangan ko magawa ng mga kubo. Sa bayang ito ay may mga tahanang walang ilaw. May mga batang nahihirapang mag-aral. May magulang na hindi makapagtrabaho ng gusto pagsapit ng dapit hapon. At sa unang pagkakataon, dumating ang liwanag. Isang bumbilya, maliit na paningin ng iba. Ngunit para sa kanila, ito ang liwanag ng pag-asa. Sa pamumuno ni Governor Jose V. Gambito, isinilang ang programang Silaw Ti Umili, liwanag para sa bawat pamilya, sa bawat komunidad.
Ang main purpose po ng Silaw Ti Umili is maabot yung mga constituents ng Nueva Vizcaya na hindi pa nakapagpakabit ng kuryente sa Nobelco. Ito po yung mga components natin. Ito po yung panel. Ito po yung power bank. Tapos ito po yung ating light bulb. Meron po tayong 5 piraso niyan. At saka ito po yung kanyang wire para sa ilaw. Meron na po siyang kasamang switch. So ito pong unit natin, plug and play naman po siya. So ito pong power bank natin, meron po siyang 4 na butas dyan. Itong pong pinakamalaki, dito po nilalagay yung wire ng solar panel. Yan po. Pag nakasalpak na po yung panel dito sa ating power bank, nagbiblink po yung ilaw. Ibig sabihin po niyan, nagcha-charge po siya. Pag naka-steady po, 2, ibig sabihin 2 bars. Pag na full charge po yan, mag-steady po yung 4. Ngayon po, yung ilaw naman, ito yung bulb natin, tapos ito yung kanyang wire. Meron po siyang 2 dulo, magkabilaan. Yung jack po ang pupunta po sa ilaw. Sasalpak po siya dito. Tapos itong kabilang dulo naman niya, ito po yung sasaksak dito sa power bank. So mapapansin niyo po dito, meron po tayong 4 na slot para sa ilaw, pero yung ilaw po natin is 5. Meron po tayong tinatawag dito parang splitter. Dito po natin nila sasalpak, tapos yung ilaw po, dito na natin isasaksak, yung pang-4 tsaka pang-5 na ilaw. Yan, ito po siya. Yan. High and low pa rin po yan. Tapos, meron po tayong USB port dito. Dito po natin isasaksak. Itong para mag-charge po tayo ng cellphone. Dito po. Yan. Tapos ito. Ngayon, nung nagkaroon kami ng ilaw, nakakagawa ako ng kung ano yung gusto kong gawin sa gabi. Tulad niyan. Tsaka yung sasalingsing ko ng kawayan na ginagawa kong dingding ng kubo. Agyamanak dito yung silaw nga nagapo kini Governor salamat launay ta na may sa kami nga naikan iti Silaw Ti Umili nga nakatulong dito anak men nakatulong kanyami salamat Gov. Pasalamat ako niya na ma'am kini Governor Jose Jean Gambito ta may sa kami nga naikan ti Silaw Ti Umili nga natili nga nakal kinyami ti yaman niya. Sa pagdating ng Silaw Ti Umili, nagbago ang takbo ng kanilang gabi. Ang dating takot sa dilim, napalitan ng sigla at pag-asa. Sa liwanag na ito, muling nabuhay ang pangarap dahil sa bawat tahanang may ilaw, may pamilya at may batang muling naniniwala na kaya niyang abutin ang bukas. Magkaroon na rin tayo ng ilaw para hindi na tayo mahirapan mag-aral sa gabi. Nagpapasalamat po ako kay Papa Jean dahil may ilaw na po kami at nakakapag-aral na rin po ako ng maayos.